no? Nga matod pa ning file o petisyon nga ipabilin lang una ang BIPCOR nga supplier sa Bantayan Electric Company, Cooperative, Badelco, aron gamay-gamay ang magasto o gamay-gamay pod sa tanan nga mga konsumidor sa Pilipinas. Okay, dahil sa pikas linya si Power Advocate Mr. Romeo Botsonia. Sir, good morning. Good morning, Eli. Yes, sir. Kumusta na ang imong petisyon na ipabilin lang una ang BIPCOR sa Banelco? Na-file na ako by Eli ni adtong November 3. Unya, wala pa man tayo tubag gikan sa Energy Regulatory Commission. Now, Pero ang, okay. ang purpose sa atong petition na mupadayon lang ang supply sa BIPCOR sa karon kay ang BIPCOR sa approved nga rate ng Energy Regulatory Commission na at 11 pesos at 8 pesos ang kanilang TCGR. 11 pesos and 84 centavos. and 84 centavos mo na baligya sa BIPCOR ngadto sa Banelco. Base sa approval ng Energy Regulatory Commission. Ah. Approved. 85. Kunya, ang Bantayan, kanang gitawag nga subsidized approved generation rate na 6 pesos and 25 centavos per kilowatt hour. Okay. Sa ato pa, ang subsidiya nga atong sa BIPCOR sa pagkakaroon na sa 5 pesos and 59 centavos per Okay. Per kilowatt hour. asudlon ang Isla Norte Energy Corporation, kanang bagong supplier. Ang gi-award nga rate ana sa Bantayan, sa Banelco, naa sa 13 pesos and 30 centavos per kilowatt hour. So, hinasaka na noon. Musaka noon kay bawason na to ang SAGR na 6.25 per kilowatt hour. Ang ato ng bayran nga subsidy moabot sa 7 pesos and 5 centavos per kilowatt hour. Considering nga na ay daghan mga panguta na o issue na indiya sa INEC, sa na kanang dili sa science selection process, nga ilang sabihan, usa nga bidder di-disqualify, so unsa man na baging competitive kung usa lang ang bidder. Kaduha by Eli, diha sa clarificatory hearing na dibuhat sa Energy Regulatory Commission ni adtong October 26, parang lumalabas na ang INEC hindi siya ang winning bidder, kung hindi ang winning bidder yung Vivant Integrated Diesel at saka Gigawatt Power na consortium. Maski na naadiha sa ilang rules, pwede ang consortium mag-put up ng joint venture company, lumalabas itong INEC, dili siya bag-ong joint venture company, kung hindi, a priorly existing company na nag-invest na lang ang Vivant at saka Gigawatt Power diha. So sa ilalim ng rules ng bidding sa Supplemental Bid Bulletin number 6, dili na mao or compliant. So sa bidding nga gihimo nila kaniadto kanang INEC pilde na unta. Wa man gani na ma-appeal sa bidding kay ang nag-appeal sa bidding ni adto ang Vivant Integrated Diesel ug ang Gigawatt Power. Nganong na-intra man ang INEC? Kanang INEC maunay present sa Gigawatt at Vivant nga ila kunong joint venture special purpose vehicle na mag-implement sa ilang project na ilang nadaog sa bidding nga usalay bidder, ilaray bidder. Nya ang problema ana ay sa Supplemental Bid Bulletin number 6, ang requirement is a new joint venture
company. Mm. Hindi yung pre-existing. Mm. Eh, priorly existing yung INEC na yan. Pinalitan lang ng pangalan. Unsa man na nga na sa una? Problema dyan. Unsa rin nga sa una? Divan Coal Power man tingali ito. Ah. So, nag-change lang ng name. Unsa may purpose nila pag-change og name? Well, ang explanation sa INEC nga mahimo man kuno mag-change ng name pero dili man na in accordance with the requirement ng supplemental bid bulletin. Unya, ang reason nga mangita ta og new venture company kay pananglitan by Eli kanang ilang gi-investan niya company ug blacklisted di ay na sa una ug wala di ay na ma-clear ang kanyang prior history eh di magkakaroon sila ng problema sa pag-award niyan. But sa kasalukuyan ang talagang nagiging problema na dapat sagutin ng consortium ng Divan at saka Gigawatt Power eh bakit hindi sila sumunod sa bid bulletin na ang requirement is a new company. Pag-submit nila ng kanilang undertaking na magbuhat sila ng bagong project vehicle, ang ilang tawag special purpose vehicle, idinagdag nila yung kanilang undertaking na mag-i-invest sila in an existing company, which is contrary to what is in the rules. And then, by Ellis, naapay sumunod nga clarificatory hearing noong November 2, last Tuesday lang. Lumabas doon sa hearing by Ellis na ang power supply agreement na isinabmit ng Banelco sa ERC na mao ang subject karon sa itong application, wala di ay na i-clear o i-submit sa National Electrification Administration contrary to the rules. So, violation na sa balaod? Dapat hindi tinanggap ng Energy Regulatory Commission yon kung hindi approved or submitted to NEA. Ay, sa hearing, sabi ng General Manager ng Banelco sa ERC, pasensya na po, marami kaming problema nung panahon na yon. Nakalimutan namin na ibigay ang signed copy sa ERC. Pero last week, nag-submit na kami. Eh, nasa endgame na tayo ng application. Saka lang nila Sa to pa, nag-submit. it seems nga dunay maneuver ang ERC nga hapit na moabot ang deadline sa November 8 nga matapos ng contract sa Bipcor. Pero by Eli, I have been critical ng ERC in the past. Pero gitanaw ko, looking at what is happening now, lalo na dito sa mga ongoing hearings, sa tingin ko naman, ang ERC nagiging fair dito. Kasi alam mo, yung provisional authority can be issued even without a hearing. Pwede lang summary process yun. Pero dito, nag-conduct pa rin sila ng clarificatory hearing. So at least, nakikita ko na ang ERC is making the effort to really find out. Pero wag nating kalimutan, by Eli. Dito sa bidding na ito, na-disqualify ang Bidcor, who was the other bidder. Ang bidder dito, Bidcor at saka yung Divan at saka Gigawatt. Na-disqualify ang Bidcor bid kasi yung kanilang certificate ng kanilang original equipment supplier, walang notary, hindi notarized. So, disqualify ng Citibank. Ngayon dito, hindi na-submit yung signed agreement sa NEA, hindi sumunod sa supplemental bid bulletin number 6. Doon sa hearing, sabi pa rin ng consumer representative, consumer representative sa Citibank, sa third party bids and awards committee, para sa kanila, compliant pa rin yung INEC sa bullet sa mga bidding rules nila. So ang walang notarial certificate, disqualified. Kanara. Hindi nag-submit ng PSA sa NEA, hindi sumunod sa pag-organize ng bagong joint venture agreement, qualified pa rin. Mas daghan ang violation sa INEC ikumpara nimo sa Bipcor. Nausal ka buok, walay notaryo. Why notaryo?
Pero nakaibaw baka ang katauhan sa mainland Cebu nga sila'y motapal og dako kaayo sa bayronon sa Corinti sa Bantayan Island kung ang inek na ang mo entra. I'm afraid by Eli, hindi alam ng mga atong ipabaw sa mga tao. Sa imong programa, mai-relay natin yung concern na yan. Tinuod ba nga dunay mga politiko nga gustong mo pressure sa ERC aron isyuhan o provisional authority ang inek? At na may press release or press statement ang Provincial Government Office. Si Governor Gwen, niadto pang Agosto, gitawag ang chairman sa Energy Regulatory Commission sa meeting, kunya giingnan nga ipa-implement na kanang kontrata sa INEC. Unsa may iyang rason? Kay kuno mawad-an og supply ang Banelco. Kanya Namay Bipcor og di pa mo isyo, namay Bipcor nga barato ra. Ulagi mauna nga sa Kanong magbuot man si Gwen Garcia? Mahibong lagi ta nga anong inganak kay diha sa akong urgent motion nga ipadayon muna ang Victor kay mas barato sa sobra pang piso, about 1 peso and 50 centavos tingali nga mas barato. Tanawa. Naa naman ay existing supply, naa nay existing contract, ay imo lang buhaton extension. Yes. Kanang gusto ni Governor na tagaan og provisional authority ang INEC, pagtagaan nimo ng provisional authority for the next 15 years, kutog sa 2036, maitatali na tayo dyan sa kontrata na yan, sa mahal, 1330, na walang comparative bid. Kaya ang financial bid ng Bitcoin, wala ablihi sa TTBAC, sa Bids and Awards Committee, ay wala may notaryo ang ilang certification. So lumalabas ito kung mas mura ang financial offer ng Victor kaysa sa 1330, maski na 13 pesos lang, 1320, diferensya sa 10 centavos per kilowatt hour. Ang annual consumption ng Banelco ay muabot sa 2 million kilowatt hours a year. Pero ito, sir? 15 pesos mo yan, times 10 centavos, yan ang magiging diferensya na magiging equivalent cost ng notaryo na wala doon sa certification. Osbara ko tong figure kay murag hanap pila to'y diferensya? Ang bid nga gi-award karon sa INEC by Eli, nasa 13 pesos and 30.6 centavos. 13.30 na lang. Because hindi na ablihan ang financial bid, ang second envelope ng Victor, ay walay notaryo ang ilang certificate sa equipment supplier, dili nato mahibaw-an kung pila man ang bid sa Victor. So, ang akong sinasabi, ginon, if ang Victor is 13.20 na lang, theoretically, 13.20, diferensya 10 centavos. Ang computation niyan is 42 million kilowatt hours a year karon ang konsumo sa Banelco. So, 42 million kilowatt hours times 10 centavos times 15 years up to 2036. Maunay magiging diferensya, or sa tingin ko, yun ang magiging equivalent cost ng notary ng Victor na hindi na consider dahil walang notaryo. So, sabi ko nga by Eli, that is the most expensive notary that I know of. Unya, karong November 8, ma-expire man ka ang kontrata between Banelco and Bipcor. And at present, ang Banelco nagbalik, ang Bipcor nagbaligya man kas Banelco og 11 pesos and 84 centavos per 85 centavos per kilowatt hour, no? Karon og tangtango na unya mo puli ang INEC kay mo man kay kagustuhan ini mga influential politicians o kanang mga kinsa na mga tag-iya diha. Mulukso nga ngadto sa 13 pesos and 30 centavos per kilowatt hour. Exacto. Karon
wa mahibaw ang katawhan sa mainland Cebu nga sa 1330 ang bayran ra sa mga tao diha sa Bantayan Island, lakip ng mayor, kapitan, pulis, mga tanod ug uban pa, 6 pesos and 25 centavos. Tama. So ang sobra bayran sa tanang konsumidor sa mainland Cebu o sa tibuok Pilipinas, correct? Tama. Pastilan, Ginoo ko. Mauna- Anong duwa-duwaan mauna sa ba'y- gobyerno ning ingon ani? Mauna ba Eli nga sa akong tinamban nga computation, pag sa INEC ang mag-supply, ang subsidiya nga atong bayran naa sa 7 pesos and 5 centavos. Pag ipadayon ang supply karon sa Bitcore, ang atong bayran nga subsidiya 5 pesos and 59 centavos. Tan-awara, sa INEC, ang 7 pesos and 5 centavos taas pa sa 6 pesos and 25 centavos na bayran sa mga taga Banelco Co-op member nga subsidized approved generation. Pastilan, Ginoo. Ang hangyo ta sa atong mga amigo diha sa Bantayan nga tabani sad pang i-control or tanawon ang mga lihok sa Banelco management. Kay Atong hangyoon ang Banelco management sa Bantayan Island, maluoy taon mo sa tanang konsumidor sa Pilipinas nga nag-subsidize diha. Abi nimo ba Eli sa application ng Banelco at INEC, ang one of the premises that they laid for their application, ingon sila, kining rate application namo has no financial impact on the co-op members, the member owners of Banelco. Of course, walang financial impact. Kaya ang iron bayran, ang subsidized approved generation rate lamang na 625. Mas kinapila pa yung kontrata nila. Kanaganing interim power supply agreement by ELI. Ang singil ng INEC sa Banelco ay 27 pesos and 10 centavos per kilowatt hour. Maayo lang nga kanang interim power supply agreement, 1 year lang yan at na human na ni antong August 11. Pero kining PSA karon nga ilang gustong tagaan og provisional authority, good for 15 years ni up to the year 2036. Pastilan, no? Sa to pa mura og dakong og ang INEC or Isla Norte Electric Corporation mo puli sa BIPCOR by November 9, dakong inhustisya ni sa mga konsumidor sa mainland Cebu o sa tibuok Pilipinas. Tama ka diha. So, usabay update karon sa ERC. Kinahanglan nga ilang tang dunggon ang imong request nga aron barato gyapon 11 pesos and 85 centavos per kilowatt, i-extend lang una og 6 months ang BIPCOR samtang gisabutan pa kung saon pag kuan kini mga illegal or violation sa INEC. Eksakto. Ang atong request or motion na i-expand ang current supply ay una nakabase na sa least cost supply obligation ng Banelco. Kaya ato namang gi-compare ang rate, mas barato kaayo ang BIPCOR. Kan ko sunod sa competitive selection process. So, kinahanglan maggama sila og husto or tama nga competitive selection process na naay duha ka bidders. So, ang implication niyan, sa tingin ko, una, bumalik sila doon sa pag-constitute ng third-party bids and awards committee. Kaya sa third-party bids and awards committee, naman na duha ka consumer representative. Mamili sila sa consumer representative nga mo para sa interest ng consumers. And then, ikaduha, mag-prepare sila og bagong terms of reference
At ang mga issues na atong napaghisgutan ni adto musulod na unta na anaka ng interconnection project. So if it happens in 5 years, why will you have a supply contract for 15 years? Kay baka kay baka Sir Botson niya adto bang last year kuan pa kanang nagpa-interview pa to si Congressman Benhur Salimbangon ako sa wa pa mamatay, no? Niingon siya nga ili dismayado kay ko kay kanang submarine cable na akong project na wa pa man gid i-implementar sa National Grid Corporation of the Philippines. Unya wa pod i-follow up sa Energy Regulatory Commission ERC aron masugdan na aron ug unsa may aron ang kuryente sa mainland Cebu makaabot na dito sa Bantayan Island aron di na motapal ang tanang konsumidor sa mainland Cebu ug sa tibuok Pilipinas ngadto sa kuryente sa Bantayan. Ana karon pananglitan kanang project ni Benhur Salimbangon nga submarine cable mahumana in 5 years nganong mopirma man ang Banilco og kontrata nga 15 years with kining inik, di ba? Eksakto. At ato nga gi-point out sa atong discussions nga dapat na focus siguro ng provincial government ay pumunta doon sa pagsuporta sa interconnection project. Kana. Ma-interconnect na gani ang Bantayan, dili na siya isolated grid, dili na siya makapaningil nato og universal charge for missionary electrification. Abi ni mo ba, ang universal charge for missionary electrification sa pagkakaroon na 15 centavos, 15.6 centavos per kilowatt hour or 15.6 billion sa kasalukuyan. Pero for the year 2021, na ay application ang National Power Corporation nga itaas ka ng UCME to 20 centavos per kilowatt hour. Sa ato pa, magiging 20 billion pesos for the year 2021 pa lang. Unya na apay ilang gitawag nga under recovery sa 2018 nga ang amount is 5.6 billion pesos. So patong-patong ka ng mga subsidiya nga atong bayaran. Yes. Tanawa akong awhagon Sir Bots ang tanang tigpaminaw na to. Tanawa ang billing ninyo sa Bico, Sibico, Banilco na ay gibutang diha ukme. Ang tawag ana usa to na Sir Bots? Universal charge for missionary electrification. Universal charge for missionary electrification ukme. Tanawan ninyo di ba dai ukme sa inyong billing. Mao nay gitapal ninyo sa electric ngadto sa Bantayan Island nga gusto sa mga influential people nga i-award ngadto sa INEC nga musaka dayon ang kuryente di lang kay 15 centavos mo abot og piso ang inyong itapal. Sa ano pa sa kanang ukme by Eli i-context ko lang sa IPIRA ni adtong 2001 kung ipinasayon nag-provide yon na ang mga missionary areas yung mga isolated grids tagaan og subsidiya sa ilalim ng UCME. Pero nakalagay doon din sa IPIRA na within 3 years from the adoption of IPIRA, the government will undertake a phase out of all subsidies apil na kanang UCME. So, pila na takatuig karon 20 years na ta mula noong IPIRA nakapagihapon kanang UCME. Ni adtong 2019, itong kasalukuyang Secretary of Energy, si Secretary Cusi, nag-issue ng Department Circular tungkol sa phase out ng UCME. Pero 2019 sa pagkakaroon, wala pang implementation ng phase out na yan or ang tinatawag nilang graduation ng mga subsidized electric cooperatives to the non-subsidized rates. Pastilan. Makonekta gani sa submarine cable ang Bantayan Island, parehas na sila sa Sibeco 2, Sibeco 1, papalit na sila from the grid, wala na silang makuha nga subsidiya, dili na nato sila tagaan og subsidiya. Yes. Oo. Sir Botson niya, sir, tagaan ka na kong higayon sa imong bulawan ng parting host to thousands of listeners karon sa yagyagan sa DYRC.
Bayeli, salamat at muhangyo lang ko sa atong mga amigo diha sa Banelco, ang kanilang mga member owners, nga tabangi sad mi kaming mga wala diha sa bantayan nga manmanan og bantayan ang unsay gi trabaho sa inyong co-op management. Lalo man kaana nga makalimot lang daw mag-file sa mga PSA kay na daghan trabaho. I think they really need to be looked at and audited and reviewed sa kanilang mga decisions. And finally, like I said, itong next 72 hours are going to be critical kay ang Energy Regulatory Commission will have to render a decision or an order on what is going to happen from November 8 onwards. And let us all work together and pray na sana isundin yung least cost supply, which is BIPCOR, and then sana the Energy Regulatory Commission will order that Banelco will undertake a proper and compliant competitive selection process that is in accordance with the guidelines of the Department of Energy. And finally, sa November 8, I think sa Monday, I understand ang Department of Energy has called for further consultations on the implementation of the CSP, and I will certainly bring up this matter of Banelco to the Department of Energy as the principal author and implementer of the competitive selection process under IPIRA and under the Supreme Court decision of ang Bagong Pilipinas versus Energy Regulatory Commission, where the Supreme Court said if the contract is not compliant with the competitive selection process, it does not bind consumers like you and I who pay the UCNE subsidy. Daghang salamat, Bayel. Thank you, sir. Mao to si Power Advocate Romeo Botsonia. Tiamo ka na? Kung karong Lunes i-award provisionally sa ERC ang pag-supply og power ngadto sa Banelco, Bantayan Island Electric Cooperative, ngadto sa INEC, musaka ang kuryente diha from 11 pesos and 85 centavos per kilowatt hour to 13 pesos and 30 centavos per kilowatt hour. Kunya perme ang bayronon sa kuryente sa taga Bantayan Island 6.25, 6 pesos and 25 centavos. All the rest isubsidize na sa tanang consumer sa mainland Cebu, sa tanang consumer sa tibuok Pilipinas. Mao na wa mahibaw-in nila. Og sa pa komersyal, may buntag, may pag-view sa atong Facebook Live ni Ma'am Nati Gader Carenyusa, ni Frederico Aligato, ni Mr. Yuri Kahambing, ako rin kauban sa media sa una, siya Jamie 7, ako Sunstar Cebu, ni businessman Bernard Burns Gu, ni Mr. Domingo Kiblat Chavez Jr., si Sir Duming Chavez, o si Engineer Nilo Pamaylaon. Mga kaisunan ay lisuan dahil sa mga radyo kay kanang taon. Mubalik ang tulman ang yagyagan naman sa komersyal alas 10:40. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world